Naku! Sino ang sasagip sa akin? Bilisan mo, basagin mo ang klorera at palabasin mo ako. Malapit na akong malugi ng tuluyan. Hindi ko alam kung kailan mo ako sasahuran. Suling! Ano ba ang pinagsasasabi mo? Boss Liu. Iyong ipinangakong 5,000 sweldo. Kailan mo ibibigay? Bakit ka nagmamadali? Sa kakarampot na trabahong ginagawa mo. Humihingi ka pa ng pera. Wala akong pera ngayon. Pagdating na lang ng susunod na buwan. Kahapon lang ay nakabenta ka ng isang klorera. Kumita ka ng 20,000. Bakit mo sinasabing wala kang pera? Sinasadya mong kaltasan ang sahod ko. Maliit na hamak na bata. Nangangahas kang sumagot sa akin. Lumayas ka. Ang pinakamahalagang kayamanan ng tindahan ko. Suling, ikaw ang munting swerte ko. Gawa ito noong dinastyang Qing. 300,000 ang halaga nito. Kapag hindi mo kayang bayaran ngayon, ipakukulong kita sa tulong ng mga otoridad. Naku! Muntik na akong maubusan ng hangin. Sa wakas, nakalabas din ako sa sirang balat na ito. Ang sarap sa pakiramdam. Huwag kang palilinlang sa mukhang maayos na pagkakapinta nito. Noong 1 linggo ko lang ito dinala mula sa iyo. Galing ito sa pamilihan ng pakyawang produkto. Kinopya ito gamit ang printer. Hindi pa nga natutuyo ang tinta. Ang berdeng kalawang sa katawan ko ay kababad lang kahapon sa sulfuric acid. Aray, kawawa naman ako. Nagising na ang kapangyarihan ko. Isang pambihirang kapangyarihang nakaunawa sa salita ng mga antigong bagay. Ano ba ang pagpapanggap mo? Magbayad ka agad. 300,000. Kapag nabawasan kahit 1 sentimo ngayong araw ay huwag mong aasahang makalabas sa pintuang ito. 300,000. Liu Dajin. Kumuha ka ng modernong palamuti mula sa pamilihan ng Yu. Na 50 piso lang ang puhunan. At niloloko mo ako ng 300,000. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Binili ko ito sa napakamahal na halaga. Orihinal ito mula sa dinastyang Qing. Sa loob ng porselana mula sa palasyo ng Qing, ay may nakasulat sa mga modernong karakter na angkop ito sa microwave. At ang kaligrapiya ni Tang Bohu sa dingding. Pati ang mga guhit ng printer. Ay hindi man lang nilinis. Puro peke ang laman ng buong tindahan mo. Pagsama-samahin man, hindi lalampas sa 2,000. Huwag kang basta-basta manira ng tao. Isusumbong mo ako sa mga otoridad, ganoon ba? Sige, isumbong mo. Ipatawag mo na rin ang mga taga-tanggapan ng industriya at komersyo. Tingnan natin kung ilan ang peking bagay sa tindahan mong sangkot sa pandaraya. Tingnan natin kung sino ang nasa loob at nakayuko roon. Sino ba talaga yon? Suling. Huwag kang basta-basta manira ng tao. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Ituring mo ng ambag sa pagpapakain sa aso ang sweldo ko noong nakaraang buwan. Isa lang akong hamak na manggagawa. Pero sa harap ng isang tusong matandang ahas, hindi man lang siya natakot. Alamin mo ang pinagmulan niya. Si Boss Hu ba? Dahil pinagkalooban ako ng langit ng kapangyarihang ito. Gagamitin ko ito para kumita ng malaking pera. At para mapagaling ang sakit ni Lolo. Hindi ko na kaya. Iha, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Binibini, tulungan mo ako. Huwag mong husgahan ang pangit kong hitsura. Sa totoo lang, may nakatago sa loob nito na isang napakahusay na purong jade na ulo ni Buddha. Nagkakahalaga ito ng 5,000,000 yuan. Isang napakahusay na jade na ulo ni Buddha na nagkakahalaga ng 5,000,000. Kapag nakuha ko ito, yayaman na ako. Pero hindi ako pwedeng magpakitang gilas ng sobra. Boss, paano mo ibebenta ang kalawanging bakal na yan? Kalawang na pati mukha, hindi na makita. Kahit gawing pabigat sa tapayan ng atsara, masyado pa ring mabigat. Nagkakamali ka ng tingin. Ito ay mula sa panahon ni Xuande ng dinastyang Ming. Isang ginintuang tansong ulo ni Buddha. Tingnan mo ang patina nito. Tingnan mo ang pagkakayari. Tiyak na gamit ng pamilya ng emperador. Kung hindi lang kapos ako sa pera nitong mga nakaraang araw, hindi ko ito ibebenta kahit sa 100,000. Swerte mo ngayong araw. Presyong panimula. Kalokohan yan. Malinaw na ito ay mula sa huling bahagi ng dinastyang Qing. Para makaiwas sa kaguluhan ng digmaan. Sadyang nilagyan ito sa labas ng isang patong ng bakal na sadyang ibinuhos para magmukhang luma. Maging ang dinastya, mali ang isinulat. Itong gwapong lalaking walang kaalam-alam. Panahon ni Xuande ng dinastyang Ming. Boss, niloloko mo ba ako dahil hindi ako eksperto? Ang mga tansong kagamitan mula sa panahon ni Xuande ay karaniwang may kiniskis na tansong ibabaw. Madilim ang kulay pero may kinang sa ilalim. Itong bagay na hawak mo ay puro alikabok at kaliskis sa ibabaw. At sa ilalim nito may malinaw pang mga bakas ng dugtungan mula sa hulmahang buhangin ng makabagong panahon. At saka, ang mga mukha ng estatwa ni Buddha noong dinastyang Ming ay bilugan at maringal. Bahagyang nakapikit ang dalawang mata. Pero baluktot ang mukha ng ulo ni Buddha na ito. Gamit pa raw ng pamilya ng emperador. Mukhang maliit ka pero marami ka palang alam. Kung ganoon, magkano ang sinasabi mo? 5,000.
Kahit dagdagan mo pa ng 1 sentimo, ayoko. 5,000. Nananaga ka ba? Mas mataas pa sa presyong pinagbilhan ko rito. Hindi bababa sa 50,000. Kung ganoon, itago mo na lang at gawing pabigat sa tapayan ng atsara. Sandali. Sabihin na nating malas lang ang unang benta ko ngayong araw. 5,000 na nga. Ituring mo na lang na pakikipagkaibigan. Matagumpay na nakapulot ng magandang pagkakataon. Ang susunod. Ito na ang sandali para masaksihan ang isang himala. Bumili ka ng martilyo. Binibini. Bakit ka bibili ng ganoon kalaking martilyo? Para basagin ang balat ng walnut. Bilisan mo, basagin mo ako. Bilisan mo. Itutok mo sa bumbunan ko. Hampasin mo ng buong lakas. Ngayon ko muling makikita ang liwanag ng araw. Binibini, sandali lang, huwag ka munang manakit. Naku. Hindi ba yan si Maestro Lee ng Jubaushay? Siya ang nakakakita ng tunay na halaga ng mga antigong bagay sa buong kalye natin. May mata siya na nakakakita sa tunay na ginto. Personal nang lumabas si Maestro Lee. Ang hawak ng binibining ito ay baka isang tunay na kayamanan. Binibini. Sa pananamit mo, mukhang hindi rin marangya ang buhay ng pamilya mo, ano? Para sa'yo, ang 5,000 ay hindi maliit na halaga. Ang binili mong bagay na ito ay purong modernong gawa lang. Isang bukol-bukol na bakal na gawa ng makabagong industriya. Kahit basagin mo, puro latak at lupa rin ang laman. Ano naman ngayon? Sarili kong pera ang ginastos ko. Bawal na ba akong bumili ng leksyon? Ang pagkikita natin ay itinadhana. Malambot kasi ang puso ko. Hindi ko kayang makita kayong mga kabataan. Ako na ang sasalo nito. Bibigyan kita ng 5,000 panumbalik sa puhunan. At dagdagan ko pa ng 1,000. Ituring mo na lang na nagpakabuti ako ngayon. Kunin mo ang 6,000 ito. At maghanap ka ng desenteng trabaho. Hoy, dalaga, hindi ka man lang magpapasalamat kay Master Lee. Ang sirang bakal na yan, naibenta ng 6,000. Laking tubo mo. Nga. Mabilis, bayaran mo na at kunin. Huwag kang abusado. Kapag binasag natin yan at walang laman, hindi ka na makaiyak sa pagsisisi. Maraming salamat sa kabutihan ni Master Lee. Pero matigas ang ulo ko. Kahit piraso lang ng kalawanging bakal ang sarili kong gamit. Mas gugustuhin ko pa rin ako ang bumiyak para marinig ang tunog. Hindi na kita aabalahin pa. Tingnan natin. Isa akong kinikilalang eksperto sa mundo ng mga antigong bagay. Kapag sinabi kong kalawanging bakal yan, imposibleng isa yung kayamanan. Kung may mapatunayan kang halaga, kahit 1 sentimo lang, ang pangalan ko si Lee ay isusulat ko ng pabaligtad. CJ, kung ganoon, imulat mong mabuti ang mga mata mo. Maglakas loob ka. Naku po. Ang kinis, ang kulay nito. Imperial na birthday ito. Nakikita mo ba, hindi ba napakaganda nito? Hindi ba nakakasilaw? Masisilaw ang mga mata ng mga hamak na taong tulad ninyo. Kahanga-hanga. Talagang himala. Isang purong jade na ulo ng badha. Hindi bababa sa 5,000,000 halaga nito. Mula 5,000 naging 5,000,000. Biglang yaman ang dalagang ito. Hindi ko na ibebenta ang ulo ng badha na ito. Akin na ito ngayon. Paano mo nagawang agawin ito? Bayad na at tapos na ang bentahan. Wang Mazi, huwag kang aatras sa usapan. Ahem. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Aaminin ko, nagkamali ako ng tingin ngayon. Maling akala ko talaga. Dalaga. Ang galing ng mata mo. Talagang pambihira ang husay mo. Master Lai. Tandaan mong isulat ng pabaligtad ang pangalan mo pag-uwi. Talagang kakaiba ang paningin ni Miss Su. Humahanga ako sa'yo. Ngayong gabi, sa Grand Junior Hotel. Sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa. Magkakaroon ng isang lihim na subasta ng mga antigong bagay. Tanging ang mga may napakalaking yaman. O mataas na antas. O eksperto na matalas ang mata. Ang maaaring dumalo. Taos puso kitang inaanyayahan. Na sumali sa aming Jubao Pavilion. Bilang punong tagasuri ng mga antigong bagay. Ituring mo na itong regalo sa ating pagkikita. Isang lihim at pinakamataas na antas na subasta. Siguradong mas maraming kayamanan ang nasa loob. Sakto, may matutuklasan tayo roon. Baka makatsamba pa tayo ng mas malaking tuklas. Tatanggapin ko ang imbitasyon. Tungkol naman sa pagtatrabaho. Pag-usapan na lang natin mamaya. Mga minamahal naming panauhin. Ang unang ipapara ngayong gabi ay isang pambihirang at napakahusay na napreserbang palayok na kabayong tangsangkay. Panimulang presyo. 3,000,000. Zangyan. Ano sa tingin mo, munting pusang gubat? Anong sorpresa kaya ang maibibigay niya sa atin ngayong gabi? Kaninang hapon, sa pamilihan ng mga antigong gamit, nakahanap ang babaeng ito ng isang jadate na Imperial Green na nagkakahalaga ng 5,000,000. Talagang kahanga-hanga ang mata niya sa mga antigong gamit.
Bantayan niyo siyang mabuti. Saklolo, nahihilo ako sa taas. Noong isang linggo lang, sa linya ng produksyon sa EU. Ginawa ang bagay na ito. Hindi pa kalubusang natutuyo ang blaze nito. Bakit niyo ako isinabak dito? May tatak pa nga ng bakal sa ilalim nito. Bulag ba kayong lahat? Ay! Saan nakasingit ang probinsyanang ito? Hindi man lang niya alam ang mga tuntunin ng tangsangkay. Tumatawa pa sa ganitong okasyon. Talagang walang alam sa mundo ang probinsyanang ito. 1-1. Huwag mong pansinin ang ganitong mababang uri ng tao. Baka bumaba ang antas mo. Tawa ko ito. Anong pakialam ninyo? Ayusin inyo ang mga bibig ninyo. Ano ka ba? Paano mo ako nagawang kausapin ng ganyan? Alam mo ba kung sino kami? Kuya, huwag ka nang magalit. Hindi sulit magalit dahil sa ganitong tao. Gustong-gusto ko ang kabayong tangsangkay na ito. Bibilhin mo ba ito para sa akin? Kung gusto ito ni Wanwan, bibilhin ito ni Kuya kahit magkano pa ang halaga. 5 milyon na ang kasalukuyang alok. May tataas pa ba? 10 milyon. Grabe, ang ganda talaga ng panlasa ni Miss Su. Siguradong malaking kayamanan ito. Pinapayuhan kitang huwag itong bilhin. Peke ang bagay na yan. Kalokohan. Ang tangsangkay na kabayong ito, maging ang luwad o ang kulay ng blaze nito, ay tunay na pinakamataas ang kalidad. Ano ang alam ng isang batang tulad mo? Ikaw na pulubing walang kwenta. Naiinggit ka ba sa kapatid kong babae? Kaya niyang gumastos ng 10 milyon sa isang antigong gamit. Samantalang hindi mo man lang kayang bumili. Kaya ka nagpapapansin dito para mapansin ka. Nakakadiri ka hanggang buto. Miss! Hindi ko alam kung saan kita napagkasalanan. Para sumpain mo ng ganito ang kayamanan ko. Dahil sabi kayong magpauto. Pagbibigyan ko kayo. Pero, ang pinakakinamumuhian ko, ay ang itinuturo ng iba ang daliri sa mukha ko habang nilalait ako. Guardia, pigilan niyo ang baliw na babaeng ito. Ano ang ginagawa mo? Antigong gamit yan na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kapag nabasag yan, kaya mo bang bayaran? Antigong gamit na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Kung anong klaseng antigong gamit ang 10 milyon na ito. Tingnan natin kung tunay ba ito o basura. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat. Kung anong klaseng bagay talaga ang antigong gamit na ito na nagkakahalaga ng 10 milyon. Antigong gamit yan na nagkakahalaga ng 10 milyon. Naglakas loob kang sirain ang pangalan ng pamilya Su. Hindi ang tangsangkay ko. Baliw na babae, sinira mo ang antigong gamit ko. Magbayad ka agad ng 100 milyong yuan. Buksan niyo ang mga mata ninyo at tingnan ninyong mabuti. Ano ba ito? Diyos ko! Isa itong modernong tatak na bakal. Peking kopya ito mula simula hanggang wakas. Paano ito naging posible? Peking gawa ng makabagong teknolohiya. Pati ang veteranong eksperto ay nalinlang. Ikaw. Maghintay ka sa akin. Hindi pa tapos ang usapang ito. Susunod naman. Ang pangunahing tampok na lot ng auction na ito. Isang sinaunang painting na walang pangalan. Kahit hindi maganda ang kondisyon ng painting. Napakatanda na nito. Ang panimulang bid ay 100,000 yuan. Mga hangal na mortal. Ito ang natatanging obra maestra ng banal na pintor ng dinastyang Tang. Ang halaga nito ay 200 milyong yuan. Bilis, ilayo ninyo ako rito. Hugasan niyo ang dumi sa katawan ko. Tulungan niyo akong muling magpakita sa mundo. Ang tunay na obra ng banal na pintor ng dinastyang Tang. Talagang walang katumbas ang yamang ito. Kahit hindi maganda ang kondisyon ng painting. Napakatanda na nito. Ang panimulang bid ay 100,000 yuan. May interesado ba? Kung wala, mapapaso ang loting ito nang walang bumili. 100,000. Mukhang matalino ang batang iyon. Gumastos talaga siya ng 100,000 para sa isang basurang papel. Hindi naman sa ganoon. Ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Mahilig magpasikat. Pinahiya niya ako ng husto kanina. Ngayon, gusto niyang makahanap ng nakatagong yaman. Panaginip lang iyan. Kahit maubos ang pera ko ngayon. Sisiguraduhin kong may inis ka hanggang mamatay. 200,000. 300,000. 500,000. Dahil gustong-gusto ng dalagang ito. Ang pagpulot ng mga basura. Sasabayan ko na lang siya sa laro. 1 milyon. 2 milyon. Mas mayaman ba ang pamilya Su kaysa sa akin? Ano ka ba para magsalita ng ganyan? 3 milyon. Kuya, tama na. Gumastos siya ng 3 milyon para sa isang basurang papel. Hayaan mong siya ang maging pinakamalaking tanga rito. Manood na lang tayo kung paano siya mapapahiya. Hahaha. Ayos, 3 milyon para sa isang kayamanan. Isa ka talagang henyo na bihira sa mundo. 3 milyon, pangalawang tawag.
Tapos na ang bentahan. Binabati kita, binibini, sa pagkakabili ng sinaunang painting na ito. Bumili siya ng isang basurang gamit. Magdadala ka ba ng ilang bote ng tubig para pampalubag loob? May ilang tao talagang hindi alam ang tunay nilang katayuan. Piliting nag-aastang mayaman para lang magpasikat. Hindi ba sinabing niyong basura ito? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pambansang kayamanan. Ito ang binili mo sa halagang 3 milyon. Ang tunay na obra ni Wu Daozi, ang banal na pintor ng dinastyang Tang. Diyos ko! Isa itong himala. Pambansang kayamanan. Tunay na pambansang kayamanang muling nagpakita sa mundo. 3 milyon para sa tunay na obra na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong yuan. Napakagaling ng iyong mata sa pagkilala ng mga kayamanan. Impossible. Talagang imposible ito. Paano naging napakaswerte niya? 200 milyon. Ang painting na ito, matanda. Bibili ako sa halagang 200 milyon. Lolo, bakit po kayo naparito? Hindi po maganda ang kalusugan nyo. Paano kayo nakapunta sa ganitong lugar? Tabi. Napakahawig niya. Kamukhang-kamukha ng lola niya. Eksaktong-eksakto noong bata pa siya. Munting bata. Ikaw ang nawawalang anak ng Su family. Ang tunay na hires na 22 taon nang nawawala. Noong araw, ninakaw ka ng yaya. 22 taon kang hinanap ng matandang ito. Halos maubos na ang luha niya sa paghihintay. Bilisan mo at kilalanin mo siya. Ano? Muyuan, ipagpapatuloy. Lolo, ano ba ang sinasabi niyo? Siya ay isang probinsyanang manloloko na ng iisahan at nanlilinlang ng mga tao. Paano siya magiging miyembro ng Su family? Si Wanwan ang kapatid ko. Tumahimik ka, hangal. Ayusin agad ang pagsusuring pangmagulang at anak. Kung tunay siyang apo ko, tignan natin kung sino ang mangangahas na manakit sa kanya kahit isang hibla ng buhok. Ang pwesto bilang panganay na binibini ng Su family ay akin. Walang sinuman ang makaagaw nito sa akin. Bago lumabas ang resulta ng pagsusuri, dito ka muna manirahan sa bahay namin. Hayaan mong tingnan kitang mabuti. Tama na ang kakatingin. Tingnan mo pa. Hindi kailanman magiging tahanan mo ang lugar na ito. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na ulyanin na si Lolo. Dahil kamukha mo si Lola. Akala mo makakaakyat ka na sa sanga at magiging phoenix. Tubig ba ang laman ng utak mo? Ang matandang amo ninyo. Siya ang pilit na nagpauwi sa akin. Akala mo gusto kong bumalik dito? Isa kang manlolokong gagawin ang lahat para sa pera. Huwag mong isipin na wala akong alam. Ano ang binabalak mo? Gusto mo lang nakawin ang yaman ng Su family. Sinasabi ko sa'yo. Iisa lamang ang binibini ng Su family. Iisang tagapagmana at panganay na binibini. Hindi ka man lang karapat dapat magtali ng sapatos niya. Kuya, huwag mong sisihin ang ate na ito. Palagi niyong sinasabing masama ako. Kung tunay na siyang biological na kapatid ninyo, handa akong umalis sa Su family. At ibalik sa kanya ang lahat ng para sa kanya. Ang hiling ko lang ay paminsan-minsan ay payagan niyo akong bumalik para dalawin sina mama at papa. Wanwan. Ano ang pinagsasasabi mo? 22 taon ka nang namumuhay sa pamilyang ito. Ikaw ang nag-iisa kong kapatid. Walang sinumang magtataboy sa'yo. Yaya Zhang. Itapon mo ang sirang bagahe ng babaeng ito. Sa pinakadulong bahagi ng unang palapag. Sa silid imbakan. Wala siyang pahintulot ko. Bawal siyang umakyat sa ikalawang palapag. Opo, batang amo. Aray. Nangangahas kang sampalin ako. Mga gamit ko. Huwag ninyong gagalawin ang mga gamit ko gamit ang marurumi ninyong kamay. Ikaw si Su Zixuan, hindi ba? Ang mga sinabi mo kanina. Na-record ko lahat. Kapag lumabas ang resulta ng pagsusuri ng pagkakamag-anak, ako mismo ang magpapatugtog nito para kay Lolo. Tingnan natin kung paano siya magpapahalaga sa napakabuti niyang apo. Niloloko mo ako. Ibigay mo ang telepono. Aray. Ang sakit. Eik. Bakit mo ako itinulak? Kahit galit ka dahil inagaw ko ang pwesto mo. Hindi mo pwedeng basagin. Ang paboritong florera ni Kuya Zixuan. Ang pangit ng arte mo. Aling mata mo ang nakakitang itinulak kita. Kalokohan. Kakabili ko lang nito noong nakaraang buwan mula sa hurnong gumagawa ng peking porselana sa Jingdezhen. Ang pakunwaring babaeng ito ang bumangga rito. May gana pa siyang magbintang. Wala talaga siyang hiya. Nasa harap na ang mga saksi at ebidensya. May lakas ng loob ka pang magdahilan. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad kay Wanwan. Pagkatapos, umalis ka sa pamilyang Su. Paluluhurin mo ako. Su Zixuan, hindi lang bulag ang mga mata mo. Pati utak mo ay sablay.
Tingnan mong mabuti ang mga basag sa sahig. Ang porselana noong dinastyang Qing ay pino at malinis na puti. Pero ang katawan ng mga basag na ito ay magaspang na parang liha. Tingnan mo rin ang kinang nito. Kumikinang ng kahina-hinala. Malinaw na pinatanda ito gamit ang asidong pampaputi. Kakaluto lang nito noong nakaraang buwan. Isa itong makabagong Peking replika. Itinuring mo itong antigong nagkakahalaga ng 10 milyon. Ipinahiya mo ng husto ang pamilya Su. Mama. Hindi lang ako binubuli ni ate. Kung ano-ano pa ang sinasabi niya. Ininsulto pa niya ang antigong pag-aari ng pamilya Su. Hindi ko na kaya. Tama na. Tumigil na kayong lahat. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Siya na ang tunay na anak na babae ng pamilya Su. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa dokumento. Siya nga ay ang tunay na anak na babae ng pamilya Su. Tunay na anak na babae. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, mas malamig pa yon kaysa sa pakikipagnegosyo. Ito ba ang pamilyang inasam ko? Nakakatawa talaga. Mama. Nakabalik na si ate. Inagaw ko ang lugar ni ate ng mahigit 20 taon. Dapat na akong umalis. Mag-impake na ako. Aalis na ako sa pamilya Su. Ibabalik ko ang lahat kay ate. Wanwan. Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ay palagi ang pinakamamahal na anak ni mama. Walang sinuman ang makapagpapalaya sa'yo. Suling. Kahit ikaw ang tunay naming anak. Si Wanwan ay pinalaki namin sa loob ng 22 taon. Lumaki siyang layaw at alaga. Hindi niya kayang masaktan kahit kaunti. Malalim ang pinagsamahan namin. Hindi siya mapapalitan ng isang katibayan lang ng dugo. Kaya ano ngayon? Ano ba ang gusto ninyong sabihin, Ginang Su? Para hindi masaktan ang marupok na puso ni Wanwan. Hindi mo na maaaring ipaalam sa lahat ang tunay mong pagkakakilanlan. Sa publiko, ito lang ang maaari naming sabihin. Malayong kamag-anak ka ng pamilya Su. Isang ampon lang siya. Kahit nasa bahay ka, kailangan mong pagbigyan si Wanwan. Huwag mo siyang apihin dahil kadugo mo siya. Naiintindihan mo ba? Kahit nasa bahay ka, kailangan mong pagbigyan si Wanwan. Huwag mo siyang apihin dahil kadugo mo siya. Naiintindihan mo ba? Talagang nabuksan ang mga mata ko. Hindi man lang makalabas sa liwanag ang tunay na anak. Samantalang ang peke, itinuring na isang pambihirang kayamanang hindi dapat nahahawakan. Ganito pala ang asal sa pamilya Su. Talagang nakakasuka. Ano ang tinatawa-tawa mo? Narinig mo ba ang sinabi ni mama? Narinig mo ba? Binabalaan kita. Si Wanwan lang ang kinikilala kong kapatid. Mas mabuti pang magpakabait ka. Kapag nagkalat ka pa ng kung ano-anong kasinungalingan sa labas. O nagtangka kang kunin ang kahit anong pag-aari ni Wanwan. Ako, si Su Zixuan, ang unang hindi magpapalampas sa'yo. Agawin. Agawin ko sa pamilya Su ninyo. Ang mga basurang ito na amoy bulok at kabulukan. Kahit ibigay niyo ng libre, marumi pa rin para sa akin. Akala ba niyo interesado ako sa bulok na pamilyang ito? Huwag kayong mag-alala. Yakap-yakap niyo ang peking bagay na punong-puno ng kasinungalingan. At mabuhay kayo kasama niyan habang buhay. Sa araw na tumapak ako palabas ng pintuang ito, wala na akong pakialam kung mabuhay man o malugi ang pamilya Su. Wala nang kahit katiting na kaugnayan sa akin, si Suling. Mas mabuti ng tuluyan na tayong maghiwalay. Para hindi ko na kailangang ako mismo ang maglinis sa inyo. Ngayong inilalabas na ang Peking Berdeng Tsa. Kailangan ko pa bang alalahanin ang walang kwentang relasyon sa pamilya? Naku, hindi maganda ito. Lolo. Ginang. Si Lolo. Biglang nagsuka ng dugo si Lolo. Nahimatay siya. Lolo. Sa bahay na ito. Si Lolo lang ang tumingin sa akin ng buong katapatan sa auction kanina. Tapat ang tingin niya sa akin. Paano siya biglang nagsuka ng dugo? Director Su. Ang katawan ni Lolo. Mabilis na bumabagsak ang lahat ng vital signs niya. Unti-unti nang bumibigay ang mga organo niya. Pero wala talaga kaming matukoy na sanhi ng sakit. Napakakakaiba nito. Para bang ang lakas ng buhay niya ay bigla na lang nawawala. Hindi matukoy ang sanhi. Taon-taon akong nagdodonate ng 10 milyon sa ospital niyo. Tapos ngayon, sasabihin niyong hindi niyo matukoy ang sanhi. Iligtas ninyo siya. Hindi na namin siya maililigtas. Magsilayas kayong lahat. Ano na ang gagawin natin? Kapag nawala si Papa, mawawala ng haligi ang pamilya Su. Lolo. Lolo, magising po kayo. Kung gagaling lang kayo, handa akong bawasan ng 10 taon ang buhay ko. Kapalit ng kaligtasan nyo. Matandang walang silbi, sana mamatay ka na. Mamatay ka na. Wala nang sinumang makakapagbigay sa akin ng ganitong buhay sa pamilya Su. Pati yung probinsya ng ate, umalis na. Ang mga ari-arian ng pamilya Su ay magiging pag-aari ko at ng kuya ko. May mali. Hindi ito basta sakit.
Hihihi. Sip-sip lang ng sip-sip. Matigas ang buhay ng matandang ito. Pero hindi rin ito kayang talunin ng isang ito. Kinain ito ng masamang enerhiya sa loob ng isang siglo. Tama nga, may palihim na gumawa nito. May nagpakialam sa tansong palaka na ito. Kung hindi natin ito mapipigilan, hindi na aabot si Lolo hanggang mamayang gabi. Ayokong mamatay siya. Kaya tumabi ka sa daan ko. Suling. Iyan ang pinakapaboritong antigong gamit ni Lolo. Subukan mong galawin yan at tingnan natin. Ate, ano ba ang ginagawa mo? Kahit galit ka kay Lolo. At ayaw mong agad ihayag ang tunay mong pagkatao. Hindi mo pwedeng basagin ang pinakamamahal niyang kayamanan para maglabas ng galit. Nasa bingit pa ng kamatayan si Lolo. Paano ka naging ganito kasama? Ikaw na malas ka. Pagbalik mo, nagkagulo na agad ang buong bahay. Ganyan na nga ang kalagayan ni Lolo. Nanggugulo ka pa rito. Mga tao, dapin niyo siya para sa akin. Kalagkarin niyo siya palabas. At ikulong sa silong. Kung wala ang pahintulot ko, hindi siya dapat makalabas kahit isang hakbang. Kayong mga nagpapanggap na henyo. Naloko na nga kayo pa ang tumulong magbilang ng perang ninakaw sa inyo. Dahil ayaw ninyong makinig sa katwiran. Huwag niyo akong sisihin kung marahas ako. Hahaha. Walang silbing hamak. Hindi mo siya maililigtas. Nakapasok na ang lason sa mga laman loob niya. Kahit ang mga Diyos ay hindi na siya maililigtas. Umupo ka na lang at panoorin siyang malagutan ng hininga. Tumahimik ka. Ngayong araw talagang dudurugin ko ang mga kalansay mong tansong basura. Umalis ka rito. Suling. Naglakas loob ka. Bobo ka. Umalis ka agad sa harapan ko. Diyos ko. Talagang ang binasag mo. Ikaw na suwel na anak. Ngayong araw, papaluin talaga kita hanggang mamatay. Sinaktan mo na ang kuya mo. Sinira mo pa ang pinakapaboritong antigong gamit ni Lolo. Isa ka talagang malas. Lolo. Tatay. Nagising ka na. Tama na. Sino ang nangahas manakit sa apo kong babae? Nagising na po kayo. Doktor. Bilis, tawagin ang doktor. Isang himala. Isa talaga itong himala sa medisina. Ang lahat ng vital signs ng matanda ay ganap nang bumalik sa normal. Pati ang isinuka niyang dugong maitim ay para bang nailabas na. Ang lahat ng lason sa katawan niya. Mabuti naman. Tatay. Talagang pinatakot mo kami kanina. Kayong mga inutil. Kahit nawalan ako ng malay kanina. Gising na gising ang isip ko. Pakiramdam ko ay may napakalaking bundok. Na dumadaganan ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Kung hindi dahil kay Lingling. Na dumurog sa masamang bagay na yon. Matagal na sana akong nasa kabilang buhay. Lingling. Mabuting bata. Napahirapan kita. Alam ni Lolo na mabuti ang puso mo. Mabuti at wala kayong nasaktan. Pero saan galing ang antigong iyon? Mas mabuting siya sa atin nyo itong mabuti. Lentik. Hindi man lang namatay ang matandang iyon. Hindi lang siya nakaligtas. Napasikat pa niya si Suling. Hindi maaari. Kapag pinoprotektahan siya ng matandang iyon. Di magtatagal, yuyurakan ako ni Suling. Kailangan kong maunang kumilos. Kuya Peklat, ako ito. Tulungan mo akong asikasuhin ang isang tao. Siya yung bagong uwi sa pamilya Su. Ang tunay na tagapagmana. Huwag mo siyang patayin. Imasahe mo ang mga kamay at paa niya. At hiwain mo ang mukha niya. Gusto kong habang buhay siyang maging isang inutil. At kumuha ka rin ng gamot para kay Lolo. Dapat ay mabilis siyang gumaling. Dalagang Su. May isang taong nagbayad ng malaki para bilhin ang mga kamay mo. At ang magandang mukha mong iyan. Magiging maingat sa iyo ang mga kuya mo. Dalagang Su. May isang taong nagbayad ng malaki para bilhin ang mga kamay mo. At ang magandang mukha mong iyan. Mga kuya. Dahan-dahan lang kayo sa pag-aasikaso sa kanya. Kayong ilang basura. Akala ninyo kaya niyo akong gawing inutil. Matapang ang bunganga ng babaeng ito. Sugod. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay.
Ang bagong tagapagmana ng pamilya Su. Mukhang hindi maganda ang lagay mo. Sino ka? Hu Tingchen. Ang mortal na kaaway ng pamilya Su. Interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Kuya Peklat. Maayos na ba ang lahat? Bilisan mo at sirain ang mukha ni Suling. Ipadala mo sa akin ang mga litrato. Kunan mo siya ng litrato at ipadala sa akin. Su Wanwan. Balak sana kitang pahirapan ng ilang araw pa. Pero dahil ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, pagbibigyan kita. Suling. Nababaliw ka na ba? Sino ang nagturo sa'yo na sipain ang pinto? Ang saya mong kumain, ah. Pakinggan mo ang mabubuting ginawa mo. Huwag mo siyang galawin. Imasahe mo ang mga kamay at paa niya. At hiwain mo ang mukha niya. Gusto kong habang buhay siyang maging isang inutil. Nanay. Hindi ako. Talagang hindi ako. Si ate. Si ate ang nagbayad sa iba para gumawa ng peking recording. Inggit siya sa akin. Gusto lang niya akong itulak sa kamatayan. Pek yan. Mga record ng paglilipat ng pera. Naipadala ko na ang mga ito sa mga otoridad. Su Wanwan. Nagbayad ka para magpaslang pero nabigo. Humanda ka. Handa ka na bang kumanta at umiyak sa loob ng kulungan? Ngayon din. Ipadala siya agad sa mga otoridad. Tama na. Suling. Hanggang kailan mo balak gumawa ng eksena? Hindi man lang kayang tapakan ni Wanwan ang isang langgam. Paano siya makakapag-upa ng mamamatay tao? Siguradong gawa ng artipisyal na intelihensya ang recording na ito. Para lang mapaalis si Wanwan. Gumamit ka talaga ng napakasamang paraan. Peking gawa ng artipisyal na intelihensya. Su Zixuan. Kinain ba ng mga patay ang utak mo? Nasa harap mo na ang ebidensya, hindi ka pa rin naniniwala. Lingling. Maayos naman siyang nakatayo rito. At wala man lang siyang sugat. Bata pa lang si Wanwan. Kahit nagkamali siya dahil sa kalituhan. Bilang tunay niyang ate. Paano mo nagawang maging ganito kasama? Ipapakulong mo talaga siya. Masasira ang buong buhay niya. Tapos na ang usaping ito. Bawal tumawag ng mga otoridad. Suling. Ikaw ngayon. Humingi ka agad ng tawad kay Wanwan. At mangako kang. Hindi mo na siya tatakutin tungkol dito. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. CJ. Napakabuti naman. Talagang nakaantig ang pagmamahala ng pamilyang mayaman. Dahil gustong gusto ninyo. Ang peking ito na punong-puno ng kalokohan. Sige, yakapin niyo siya habang buhay. Sana balang araw. Pati buto ninyo ay makain niya. Akala mo ba ang pamilya Su ay lugar na pwede mong puntahan at layasan kahit kailan? Kung gusto mong tunay kang tanggapin ng pamilya Su at kilalanin ang tunay mong pagkatao, kailangan mong patunayan na may halaga ka sa pamilya. Sa malaking paligsahan sa pagtaya sa bato ng pamilya sa susunod na linggo, kailangan mong sumali. Kung makakakuha ka ng pinakamataas na uri ng jade, formal kang kikilalanin ng pamilya Su. Ang pamilya Su namin ay umaman dahil sa alahas at mamahaling bato. Hindi kami nagpapakain ng mga walang silbi. Sa paligsahan sa pagtaya sa bato sa susunod na linggo, kung maibabalik mo ang dangal ng pamilya, sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng bato, formal kong ipaalam sa buong mundo na ikaw ang panganay na dalaga ng pamilya Su. Tigilan mo nga ang pagbibiro. Nagtatrabaho siya sa isang mumurahing tindahan ng antigong gamit. Isang probinsya ng hamak na empleyado. Hindi man lang niya matukoy ang kaibahan ng karaniwang bato. At hilaw na jade. Umaasa ka pa talagang makakuha siya ng pinakamataas na uri. Kahiya-hiya lang siya sa pamilya Su. Kung natatakot ka, ate, pwede ka pang umamin at sumuko. Malaki na ang ipinambayad ko para makuha ang pinakamagaling na hari ng jade mula Myanmar. Sa paligsahan sa pagtaya sa bato, sisiguraduhin kong ikaw na probinsyanang ito ay lubusang mapapahiya at tuluyang palalayasin sa pamilya Su. Kalokohan. Tunay kong apo si Lingling. Bakit kailangan pa niyang patunayan ang sarili niya sa pag-uwi sa sarili niyang bahay? Huwag mo silang pansinin. Mayroon pa akong 10% bahagi sa kumpanya. Ililipat ko yon sa iyo bukas bilang baon. Mayroon pa akong 10% bahagi sa kumpanya. Ililipat ko yon sa iyo bukas bilang baon. Lolo. Nauunawaan ko at pinahahalagahan ko ang kabutihan niyo. Pagtaya lang naman sa bato ito, hindi ba? Tinatanggap ko ang hamon. Pero tandaan niyo ito. Hindi ako sumasali para makuha ang pagkilala niyo, kundi para ipakita sa inyo kung gaano kayo kabulag. Ito si Wanwan, ang kapatid namin. Ang Jade King na inimbitahan natin.
Siguradong mapapahanga niya ang lahat na yon. 50 milyon. Master ng Jade King. Umaasa kami sa inyo ngayon. Basta makakuha kayo ng napakagandang Jade. Hindi kayo pababayaan ng Su family. Huwag kayong mag-alala, Miss Su. 40 taon na akong tumitingin ng mga bato sa Myanmar. 40 taon na. At hindi pa ako nagkamali kahit minsan. Itong kalahating bukas na bato. Siksik ang balat nito. Malinaw ang kulay sa loob. At tumatagos sa liwanag. Siguradong may malaking kayamanan sa loob nito. Diyos ko, ang tubig na ito. Sa ganitong kulay, mataas na uri ng jade ito. Talagang napakaswerte ng Su family. May koneksyon si Miss Wanwan. Kaya niyang mapalabas ang Jade King mula sa pagreretiro. Mabuti. Tama nga, matalas ang mata ng master. Ikaw talaga ang lucky star ng Su family. Natural lang. Bata pa lang, matalino at kaakit-akit na si Wanwan. Kamukha ko. Tingnan niyong lahat. Iyon ang bagong miyembro ng Su family. Ang probinsyanang kakauwi lang. Baka nasiraan na siya ng bait. Naghahanap ng kayamanan sa tambakan ng basura. 0 yuan. Kuya Yuan. Huwag mong pagsalitaan ng ganoon si ate. Matagal nang nagtatrabaho si ate sa antigong tindahan. Baka may sarili talaga siyang panlasa. Kahit na ang mga basurang iyon. Wala man lang halaga kahit ipaputol pa. Anong panlasa ang sinasabi mo? Suling. Aminin mo na ang pagkatalo at umalis ka sa Su family. Huwag kang magpahiya rito. Akala mo ba larong pambata ang pagsusugal sa bato? Kayong mga taga Su family. Akala niyo nabibili ng pera ang tunay na galing. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kung ano ang tunay na bagsik ng agwat ng kakayahan. Ano ang tinitingnan niyo? Ako ang pinakamataas na uri ng Imperial Jade. Kayong mga bulag. Tinuring niyo akong basura. Nakakainis kayo. Bilisan mong dalhin ako roon. Papasikatin ko ang mga mata nila. Master, ito ang gusto ko. Sigurado ka, iha, 200 yuan. Puro bitak ang batong ito. Maluwag ang balat nito. Kapag pinutol, puro tira-tira lang ang nasa loob. Sa 200 yuan, makakabili ka na ng tadyang na makakabusog. 8. Kahit hindi mo naiintindihan. Hindi ibig sabihin pwede ka nang magwala. Wala man lang halaga kahit ipaputol pa ang batong ito. Sa ginagawa mo, lalo mo lang pinapagalit sina papa at mama. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri. Tigilan mo ang satsat. Putulin natin at malalaman natin. Suling. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi ka napapahiya. Yee! Isabay sa makina ang bato ni Wanwan. At ang basurang batong ito. Ipapakita ko sa kanya ang malinaw na kahulugan ng pagkatalo. Tama na. Naputol na ang bato ng Heres ng Su family. Diyos ko. Mataas na uri ng Jade. Tunay na pinakamataas na uri ng Jade. Sumirit ang halaga. Isang makasaysayang pagsirit ng halaga. Tingnan mo ang pagkakayari at kulay nito. Hindi bababa sa 300 milyon ang halaga nito. Talagang yumaman ng husto ang pamilya Su. Wanwan, tunay kang karangalan namin. Ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya Su. Ngayong gabi, Papa. Magdaraos siya ng piging para sa'yo. Wanwan. Para kang diwata na bumaba mula sa langit. Ikaw ang swerte ng pamilya Su. Napakaswerte mo talaga. Pero higit sa lahat, dahil ito sa pagsisikap ni Maestro Wang ng Jade. Ang hindi ko lang alam. Ano kaya ang mailalabas sa batong 200 lang ang halaga? Ng ate mo na napakagandang kayamanan. Talo na. Puro palpak ang hiwa. Puro puting batik at bitak. Hindi man lang pwedeng gawing sisidla ng abo. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang hiyas na pinili mo. Isang tumpok lang ng basag na bato. May mukha ka pa bang manatili sa pamilya Su? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang hiyas na pinili mo. Isang tumpok ng basag na batong walang silbi. Nasobrahan ka sa pagiging ligaw sa labas. Kaya wala ka nang alam sa disiplina. Kung ganoon ang ibig mong sabihin. Aminado akong medyo may kasalanan ako sa kanya. Hindi ko siya nabigyan ng maayos na pagpapalaki. Makikipagbanggaan ka sa akin. Ikaw na lumaki sa tambakan ng basura. Babaeng walang pinag-aralan. Huwag mong asahang mananalo ka sa akin habang buhay. Kung marunong kang kumilala sa sitwasyon, umalis ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang mapaglilibingan. Tumawa ka. Tumawa kayo ng todo. Kung gaano kalakas ang tawanan nyo ngayon, ganoon din kasaklap ang iyakan nyo mamaya. Kayong mga taong ito, lumihis ang hiwa. 3 sentimetro ang layo. Nasa kanan ako. Sa kanan. Bilis, hiwain mo ulit. Maestro. Hindi pa tapos hiwain ang batong ito. Nababaliw ka na ba?
Naging alikabok na ang lahat, bakit mo pa itutuloy? Umalis ka na agad. Sundin mo ang linyang iginuhit ko. Humiwa ka ulit. Kapag nasira, ako ang mananagot. Iho. Wala nang silbi ang batong ito. Sayang lang sa kuryente kung ipagpapatuloy pa. Sinabi ko na. Sundin mo ang linya at hiwain mo. Hindi ka ba naglalakas loob? Huwag kang magkunwaring may alam. Tingnan natin kung ano pa ang mailalabas mo rito. Makinig kayong lahat. Ngayon ang araw na ang manlolokong ito ay itataboy palabas. Suling. Ikaw mismo ang naghahanap ng kahiyan. Kapag natapos ang hiwang ito, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Tapos na. Sa tingin ko, hindi na kailangang buhusan ng tubig. Itapon na lang ng diretsyo. Iyon ba? Imperial Jade. Pinakamataas na uri ng Imperial Jade, matingkad na luntyan. Salaming uri ng matingkad na luntyan. Napakataas na uri ng Imperial Jade. Buong buhay akong tumingin sa mga batong Jade. Pero ngayon ay nagkamali pa rin ang aking mga mata. Himala ito. Tunay ngang himala. Maestro. Ikaw ang tunay na maestro. Impossible. Isang basurang bato na 200 lang ang halaga. Paano ito nakapaglabas ng Imperial Jade? Nandaraya siya. Siguradong nandaya siya. Imperial Jade. Imperial Jade na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Siya ang nakakuha nito. Suwanwan. Sino raw ang tinawag mong palpak? Ngayon. Sino ngayon ang tunay na matalino? Mag-aalok ako ng 500 milyon. Misu, ibenta mo ito sa akin. 500 milyon lang at may gana ka pang mag-alok. Mag-aalok ako ng 800 milyon. 1 bilyon. Ang batong ito. Bibilhin ito ng Hu Group. Misu. Magaling ang paningin mo. 1 bilyon. Magsisettle agad ang bayad. Ganyan talaga si Boss Ho, malaki ang pera at walang takot gumastos. Ikinalulugod ko ang pakikipagtulungan natin. Lingling. Alam ni Daddy na henyo ka talaga. Karapat dapat kang maging anak ng pamilya Su. Tunay mong laman at dugo. Hindi maitatago ang talinang nasa dugo mo. Lingling. Mahigpit lang sa'yo si Mommy noon. Pagsubok lang iyon para sa'yo. Talagang ipinagmamalaki mo ang pamilya Su ngayon. Bunso. Nagbibiro lang ako kanina, Bunso. Sa husay mo sa pagtaya ng bato. Kapag sumama ka sa kumpanya, tutulungan kita. Kapag nagsanib puwersa tayong magkapatid. Walang makakatalo sa atin. Suling. Kinuha mo sa akin ang lahat. Hinding-hindi kita patatawarin. Hinding-hindi. Sa napakagandang araw na ito, opisyal kong ipinapahayag sa lahat. Si Suling ay ang tunay na anak ng pamilya Su. Ang tunay na tagapagmana na matagal nang nawawala. Ngayong araw, opisyal na siyang babalik sa pamilya Su. At magiging pangunahing tagapagmana ng Su Group. Lingling. Halika, tanggapin mo na. Pirmahan mo na. Ikaw na ang lehitimong panganay na binibini ng pamilya Su. Ang panganay na binibini. Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Nagkakamali ba kayo ng intindi? Sumali ako sa pagtaya ng bato. Hindi para patunayan sa inyo. Mga bulag na taong ito. Nakarapat dapat akong maging bahagi ng pamilya Su. Ginawa ko yon para patunayan. Na ang pamilya Su ninyo ay hindi karapat dapat sa akin. Ikaw. Walang utang na loob kang anak. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kami ang tunay mong mga magulang. Tunay mong mga magulang. Noong ipinahamak ako ng peking antigong iyon. Nasaan kayo? Noong muntik na akong bubugin hanggang mamatay. Nasaan kayo? Ngayon lang kayo lumapit dahil kumita ako ng 1 bilyon. Akala ninyo, isang pirasong lumang papel lang ang sapat para itali ako. Suling. Huwag kayong maging walang utang na loob. Ang posisyon bilang panganay na dalaga ng pamilya Su. Marami ang nagmamakaawa pero hindi nila makuha. Ang ganitong punong-puno ng pakana. At mapagkampi sa peking hires na basurang mayamang pamilya. Hindi ko kailangan yan. Simula ngayong araw. Ako, si Suling, ay tuluyan ng puputol sa lahat ng ugnayan sa pamilya Su. Ipinahahayag ko na simula ngayong araw ang Hu Group ay makikipagtulungan kay Miss Suling sa kumpanya ng mga antigong nasa sarili niyang pangalan para sa isang estratehikong pakikipagtulungan na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Kasabay nito, ang Hu Group ay tuluyang puputol sa lahat ng pakikipagnegosyo sa Su Group. Ang multa sa paglabag sa kontrata. Ako, si Hu Tingchen, ang sasagot. 100 bilyong halaga ng pakikipagtulungan. At pagputol sa lahat ng negosyo. Tapos na tayo. Wala na ang pamilya Su.
Lolo Su. Lolo Su, huwag niyo akong takutin. Tumawag kayo agad ng ambulansya. Suling. Ikaw na walang utang na loob na lobo. Sisingilin ka rin ng karma. Hindi ko akalaing gagawin ni Huo Tingchen ang lahat ng ito. Para sa babaeng iyon. Hindi maaari. Malulubog na ang lumang barko ng pamilya Su. Kailangan kong mailabas ang lahat ng pera bago ito tuluyang lumubog. Para ipagtanggol ako ni Boss Ho. Pinutol pa niya ang negosyo sa pamilya Su. Hindi ba sobra naman ang kapalit na ito? Para sa'yo. Kahit malugi at maubos ang lahat ng yaman ko, ayos lang. Lalo na. Bulok na negosyo naman ang pamilya Su. Matagal ko na yung gustong linisin. Tingnan mo ito. Hindi lang plastic si Su Wanwan. Mas malalim pa ang tubig niya kaysa sa inaakala mo. Ang mga dokumento rito ay detalyadong nagtala. Kung paano nitong mga nakaraang taon si Su Wanwan ay sinamantala ang posisyon niya sa Su Group para dambungin ang mga ari-arian ng kumpanya. Ang mas nakakatakot pa, palihim siyang nakipagsabwatan sa isang pandaigdigang sindikato ng pagpupuslit ng mga kultural na kayamanan at paglalaban ng pera. Ito ang matibay na ebidensya ng pagbebenta niya ng mga pambansang kayamanan. Nangahas pa talaga siyang pakialaman ang mga pambansang kayamanan. Talagang walang hiya ang babaeng ito. Napakalawak ng kapangyarihan ng sindikato ng pagpupuslit sa likod niya. Suling. Nangangahas ka bang makipagtulungan sa akin? Wakasan natin sila hanggang sa pinakaugat. Hindi ko na yon mahihiling pa. Ako yon. Si Hu Tingchen ang nakialam. Malapit nang tuluyang bumagsak ang pamilya Su. Kailangan kong agad ilabas ang pera at umalis. Sundin ang plano. Ang mga antigong nasa imbakan ng pamilya Su ay isanla sa iligal na nagpapautang. Kapag nakuha na ang pera, umalis agad ng bansa. Naiintindihan ko. Suling. Su Zixuan. Kayong mga gwapong lalaki at magagandang babae. Sama-sama kayong magdusa sa impyerno para sa akin. Kuya, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Uminom ka muna ng sabaw. Walang silbi talaga si Wanwan. Hindi man lang matulungan si Kuya. Wanwan, hindi kita sinisisi. Kasalanan ng babaeng si Suling. Kuya, sa totoo lang, may paraan ako para maisalba ang kumpanya. May kilala akong may-ari ng isang lihim na bangko. Kung isanla natin ang laman ng vault ng pamilya, ang mga antigong iyon na nagkakahalaga ng 5 bilyon, at isanla sa kanya, makakahiram tayo ng malaking halaga para sa daloy ng pera. Kapag nalampasan na ng kumpanya ang krisis, tubusin na lang natin ang mga iyon. Pero ang mga antigong iyon ay ang pinakapuso ng buhay ni Dad. Paano kung, Kuya, manonood ka lang ba habang nawawala ang lahat ng pinaghirapan ni Dad buong buhay niya? At masira ang lahat sa isang iglap. Isusugal ko ang buhay ko bilang garantiya. Tiyak na walang magiging problema. Basta pirmahan mo ang kontrata ng pagsasanla. Ako na ang bahala sa lahat. Naniniwala sa iyo si Kuya. Pakinggan ko nga. Sa vault na ipinagmamalaki ng pamilya Su. Ano nga ba ang nakatagong kayamanan dito? Aray, huwag mo akong banggain. Kalawang lang ang tanso sa katawan ko. Kakakula lang sa akin kahapon. Kapag natuklap ang pintura, wala na akong halaga. Hahaha. Sa wakas, makikita na ng mga kapatid nating galing Yugu ang liwanag. Sa wakas, makakalaya na sila. May mga dyaryo pa sa loob ng tiyan ko. Puro makabagong teknolohiya ang laman. Mga peking antigong gawa sa sintetikong materyales. Napakalaki talaga ng tapang ni Su Wanwan. Mga peking gamit ang kinuha niya para lokohin ang pera ng lihim na bangko. Isang panlilin lang na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ang pamilya Sumayon. Talagang tuluyan nang nahulog sa walang hanggang bangin. Dapat ba natin siyang balaan? Ang butihing kuya mo. Balaan. Mahirap payuhan ng taong ayaw makinig. Gusto kong makita kung gaano sila sisigaw kapag sila mismo ang nagpasiklab ng apoy. At sila rin ang masunog. Ano ang nangyari? Sabi ni Wanwan, siya na ang bahala sa pagsasanla. Bakit hindi ko siya matawagan? Su Zixuan. Naglakas loob kang dalhin sa akin ang isang tambak na peke. Kapag hindi mo na ibigay ngayon ang 5 bilyon, kasama ang puhunan at interes, lilipulin ko ang buong pamilya niyo. Basagin niyo. Plastic. Ito. Impossible ito. Ang lahat ng ito ay personal na ipinahanap ni Wanwan sa mga eksperto.
Sinuri at kinilalang mga pambansang kayamanan. Kalokohan. Nagpasuri ako sa 3 nangungunang eksperto. Puro basurang industrial na galing sa maramihang produksyon. Nakipagsabuatan ng pamilya Su para lokohin si boss ng 5 bilyon. Kapag hindi niyo inilabas ang pera ngayon, walang makakaalis dito ng buhay. Fake? Puro peke ang lahat. Ang babaeng si Su Wanwan. Inubos niya ang lahat ng pera natin. Diyos ko. Babae pala ang pinalaki natin. Patawad. Ang numerong tinawagan mo ay walang laman. Su Wanwan, ikaw na babaeng yan. Papatayin kita. Kahit sino pa, walang makapagliligtas sa'yo. Mga kapatid, wasakin nyo. Kunin niyo ang lahat ng mahahalagang bagay sa mansyon. Bukas, isasara at kukumpiskahin ang bahay na ito. Nakita mo ba ang nakababatang kapatid kong babae? Su Wanwan ang pangalan niya. Niloko niya ako at kinuha ang pera ko. Hahanapin ko siya. Umalis ka. Tumakbo ka, Ginoong Su. Kailan mo babayaran ang perang utang mo sa amin? Kuya, hindi ako ang kumuha ng pera. Si Su Wanwan, ang babaeng iyon, ang kumuha. Pakiusap, bigyan niyo ako ng kaunting panahon. Hahanapin ko siya at sisiguraduhing mababawi ko ang pera. Hanapin mo siya. Ang kinikilala ko lang ay ang pirma sa kontrata. Kung wala kang pera, iyang binti mo na lang ang ipambayad sa utang. Sige, suntukin mo ako. Ang binti ko. Lingling. Tulungan mo ako, Lingling. Lingling. Sa wakas, natagpuan ka rin ni Mama. Bunso. Nagkamali ako, Bunso. Nabulag ako sa katotohanan. Niloko ako ni Su Wanwan, ang babaeng iyon. Hindi kita dapat rinato ng ganoon. Patawarin mo na ako, Bunso. Lingling. Bankrupt na ang pamilya Su. Na-stroke ang tatay mo. Bali rin ang binti ng kuya mo. Ikaw na lang ang natitira sa amin. Ngayong napakayaman mo na. Pakiusap, tulungan mo ang pamilya Su. Tulungan mo kaming bayaran ang mga loan shark. Pamilya tayo. Pamilya. Noong araw na winasak niyo ang resulta ng ANE test. Sinabi ko na sa inyo. Wala na tayong utang na loob-ugnayan sa isa't isa. Lingling. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit. Ako ang tunay mong kuya. Kapag hindi mo ako iniligtas, papatayin ako ng mga loan shark. Kung alam ko lang ang mangyayari ngayon, hindi sana ako nagtiwala sa inyo noon. Ibinigay niyo ang lahat ng pagmamahal at tiwala niyo. Sa isang peke. Ngayon, siya pa ang kumagat sa kamay na nagpakain sa kanya. Kasalanan niyo rin yan. Si Lolo lang ang mahalaga sa akin. Kung mabuhay man o mamatay kayo, wala na akong pakialam. Mga gwardiya, linisin niyo ang mga walang kwentang basurang ito. Alisin ng maigi. Huwag ninyong dumisan ang bakuran ng kumpanya. Para sa mga taong gaya nila. Hindi kailangang sayangin ang emosyon. Sa ngayon, hindi na sila karapat-dapat na ikagalit ko. Ginoong Ho, Binibining Su. Nalaman na namin kung nasaan si Su Wanwan. Saan siya? Hindi siya nakalabas ng bansa. Ayon sa impormasyon ng aming impormante, dala niya ang napakalaking halagang iyon. At tumakas patungo sa pinuno ng isang pandaigdigang sindikato ng smuggling. Sa pribadong mansyon ni Kuya Kun. Ngayon, isa na siyang babaeng pangunahing kontrabida. At ano pa? Mukhang may pinaplano si Kuya Kun na isang napakalaking pakana na ang target ay ang gaganapin sa susunod na linggo sa Jincheng. Napandaigdigang pagtitipon ng mga eksperto sa Antigo. Si Su Wanwan. Akala mo, makakapagpalamig ka lang sa ilalim ng malaking puno. Sa pagkakataong ito, ikaw at ang bulok na punong iyon, sabay kong bubunutin pati mga ugat nyo. Dragon Lord, ibinigay na ng pamilya Su ang lahat ng pera nila sa'yo. Tapos sina Suling at Hu Tingchen ay pinahirapan ka ng husto. Kailangan mo talaga kaming ipagtanggol. Hahaha, huwag kang mag-alala, munting dilad. Sa pandaigdigang pagtitipon ng mga eksperto sa Antigo sa susunod na linggo, dadalo ang mga nangungunang eksperto sa buong mundo. Pati na ang mga bilyonaryo. May inihanda akong malaking regalo para sa kanila. Anong regalo? Pasasabugin ko sa mismong bulwagan ang siyam na dragon na kopa. At ilalantad sa lahat ang mga mapagmataas na ekspertong iyon. Wawasakin ko ang kanilang reputasyon. Kapag nagkagulo ang buong pandaigdigang pamilihan ng mga Antigo, iyon na ang pagkakataon ng aming grupo ng mga smuggler. Na monopolyo ang buong merkado. Hahaha. Napakaganda, Suling. Dumating na ang ikatlong yugto mo. Kung nangangahas ang malaking kontrabida na,
Gumawa ng gulo sa pagtitipon ng mga eksperto. Siguradong may sandigan siya. Kailangan kong makakalap ng sapat na mahiwagang sandata. At gamitin ang kapangyarihan ng mga espiritu ng mga antigo. Para makakuha ng higit pang impormasyon. Bilhin na natin ito. Kahit ano pa ang gusto mo. Kaya kong bilhin ang buong Antique Street para sa'yo. Boss Wo, nasa giyera tayo ngayon. Hindi nakikipag-date. Hindi naman magkasalungat ang pakikipaglaban at pag-aalaga sa'yo. Su Wanwan, ikaw na malaking kontrabida. Dumating na ang katapusan nyo. Tingnan ninyo. Iyan ba ang kamakailan? Narumatrat sa buong mundo ng mga antigo, si Suling. Talaga bang kasama niya? Si Hu Tingchen ng Hu Group. Sabi nila, may mga mata raw siyang nakakakita ng katotohanan. At hindi pa siya kailanman natatalo. Maging si Boss Wo ay sumusunod sa bawat salita niya. Miss Su, sa tagpong ito ngayon. Ikaw ang umagaw sa atensyon ng lahat. Wala akong pakialam kung napansin man ako o hindi. Ang mahalaga sa akin ay kung kaya nating hulihin ang ahas na nagtatago sa dilim. Huwag kang mag-alala, nakaantabay na ang mga tauhan ko. At isinara na nila ang lahat ng labasan. Kapag nagpakita lang siya, wala siyang takas. Ay, naku. Hindi ba yan ang ate kong pinalaya sa bahay? Bakit, sumama ka rin ngayon para makita ang mundo? Bihis na bihis ka na parang bagong yaman. Pero hindi pa rin natatakpan ang mabaho mong aura. Huwag kang mayabang. Tauhan na ako ngayon ng Dragon Lord. Isang galaw lang ng daliri ni Dragon Lord, dudurugin ka na. Ikaw pala si Suling. May itsura ka nga. Ikaw pala si Suling. May itsura ka nga. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan mo munang mabuhay. Dragon Lord, mag-ingat sa pananalita mo. Tauhan ako ni Hu Tingchen. Wala kang karapatang pangunahan ako. Ginoong Ho, bata ka pa. Huwag kang masyadong mainitin ang ulo. Narito ako ngayon para sa kawanggawa. Mga Ginoo at Ginang, ngayong araw ipapakita ko ang isang walang kapantay na pambansang kayamanan, ang tasa ng Siyam na Dragon. At inaanyayahan ko ang lahat ng naririto na nangungunang eksperto sa pagsusuri ng mga antigong bagay na lumapit at magsuri nito. Ang tasa ng Siyam na Dragon. Bakit biglang naging mabait ang matandang tusong ito? Huwag kayong lalapit. May inilagay na likidong bomba sa tiyan ko. Tumakbo kayo sa sabog na ito. May nangyari kay Hu Tingchen. May bomba sa loob ng tasa ng Siyam na Dragon. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Ang matandang tusong ito ay hindi talaga narito para magpakita ng antigong bagay. Gusto niyang ubusin ang mga nangungunang eksperto sa buong mundo. Sa isang bagsakan, ubusin silang lahat. Tuluyang monopolyo ang merkado. Kaunti na lang ang oras. Wala nang 3 minuto. Baliw talaga siya. Makinig ang lahat ng gwardiya. Putulin agad ang supply ng kuryente sa bulwagan. Simulan ang emerhensyang paglikas. May bomba. Ano ang nangyayari? Bakit may alarma? Makinig kayong lahat. May nakitang pampasabog sa loob ng bulwagan. Maayos na lumikas patungo sa mga emergency exit. Huwag kayong magsiksikan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang bomba. Sinungaling si Suling. Nagsinungaling si Suling dahil nagka-interes siya sa tasa ng Siyam na Dragon. Gusto niyang sarilinin ito. Kaya sadyang nakipagsabuatan siya kay Hu Tingchen. Para maghasik ng kaguluhan. Gusto nilang sirain ang pagtitipon. Kapag umalis kayo, mahuhulog kayo sa bitag niya. May punto si Miss Su. Imposibleng may taong maglalakas loob maglagay ng bomba rito. Suling. Para lang kumita ng pera. Talaga bang pati ganitong paraan ay gagamitin mo? Ang taong ito ay gumagawa pa rin ng gulo kahit malapit na ang seremonya. 50 segundo, 40 segundo. Ang pulang ilaw sa bomba ay lalong bumibilis ang pagkislap. Ayokong malunod sa abo at magkalasob-lasob. Lintik naman. Tulungan ang kawawa. Suling, bumalik ka, delikado. Ano ang ginagawa mo? Baliw na babae. Mga gwardiya, hulihin siya. Sino ang magtatangkang humawak sa kanya? Pipira-pirasuhin ko siya. Dalawampung segundo. 15 segundo, sasabog na. Sasabog na.
Suling, umiwas ka. Bunso. Bunso, may utang ako sa'yo. Ngayon, babayaran ko na. Su Zixuan. Akala mo ba mapapawalang sala ka sa ganitong paraan? 8 segundo, 7 segundo. Sinalag ako ni Hu Tingchen. 5 segundo. 4 na segundo, bilis. Paalam, Ate Shenyan. Dapa. Ahem, ahem. Nakaligtas tayo. Si Suling ang nagligtas sa atin. Bigo ang plano ng inutil. Dragon Lord, nasaan ka? Dragon Lord, isama mo ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bitawan mo ako, babaeng minamahal ako ni Dragon Lord. Lakas loob ninyong galawin ako. Umayos ka. Babae ni Dragon Lord. Ikaw ngayon. Isa ka na lamang. Asong itinapon ng amo nito. 8-8. Mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako alang-alang kina mama at papa. Hindi na ako muling maglalakas loob. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas ang matandang tusong iyon. Marami pa siyang nawawalang pambansang kayamanan. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakatakas. Habulin natin siya. Ginoong Ho, Binibining Su. Napakatuso ng kalaban. Nagwisik siya ng panlito sa daan. Pumalpak ang mga asong pulis at lahat ng pangsubaybay na kagamitan. Ilang taon nang nagpapalakas ang matandang tusong iyon. Ang tusong kuneho ay may 3 lungga. Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas? Hindi siya makita ng mga kagamitan. Hindi ibig sabihin noon na hindi ko siya mahahanap. Hu Yanchen. Bigyan niyo ako ng 5 minuto. Ang matandang pilay na yon. Kinalagkad niya ako patungo sa hilaga. Pinaghagis niya ako hanggang sa mabasag ang katawan ko. Sumakay siya sa isang itim na sasakyang pamunting. Yera ang plaka nito. Sabi nila, pupunta sila sa pugad nila sa malalim na kabundukan. Marami roon sa ating mga kasamahan. Nakakulong sila. Ang latitude at longitude ay dito mismo. Ito ang huli niyang taguan ng kayamanan. Eksperto sa pampasabog. Maghanda. Paano nangyari iyon? Paano nila nahanap ang lugar na ito? Para akong nakakita ng multo. Talagang nakakatakot ito. Kung kamatayan ang hanap niyo, ibibigay ko sa inyong lahat. Manatili kayo rito at samahan ang mga patay. Magtago. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay tayong lahat dito. Kailangan nating makaisip ng paraan. Suling. Bumalik ka. Mapanganib. Lahat ng bagay ay may espiritu. Sundin niyo ang utos ko. Gumising ka. Sampung taon akong ikinulong dito. Wasakin niyo ang mga kalawanging bakal na ito. Protektahan ang Diyosa. Buhangin. Aking babae. Talagang hindi ordinaryo ang babae ko. Sumugod. Halimaw. Halimaw siya. Huwag kayong lalapit. May 1 toneladang pampasabog na nakabaon dito. Kung kinakailangan, sabay-sabay tayong mamamatay. Isama ko sa libingan ang lahat ng antigong ito. Halika. Hindi ba niyo ako gustong hulihin? Bibilang ako hanggang 3. Sabay-sabay tayong mamamatay.
Nakuha ko na. Papatayin kita. Ay. Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang mamatay kasama niya? Ang taong ito ay nagnakaw ng laman ng puntod ng emperador. Walang kapatawaran ang kasalanan niya. Ipinuslit niya kami palabas ng bansa. At pinukpok pa niya ang kapatid ko. At pinatay siya. May espiritu ang lahat ng bagay. Bawat masamang ginawa mo, naaalala nilang lahat. Buong buhay mo, mabubuhay ka sa impyerno. At dahan-dahang magbabayad sa mga kasalanan mo. Ginoong Ho, Binibining Su. Salamat sa pakikipagtulungan nyo. Nahuli na namin ang mga kasabwat ng sindikato ng pagpupuslit. Sa paligid at kontrolado na silang lahat. Ang akusado, si Su Wanwan, ay kinasuhan ng tangkang pagpatay. At malakihang pandaraya. Kasama rin ang pagpupuslit ng mga antigong bagay. Pinagsama ang lahat ng kaso sa isang hatol. Lubhang malala ang mga pangyayari. Ngayon ay hinahatulan ang akusadong si Su Wanwan ng habang buhay na pagkakakulong. At habang buhay na pinagkakaitan ng mga karapatang pampolitika. Ayokong makulong. Ako ang panganay na binibini ng pamilya Su. Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Napakabulag ko pala. Itinuring kong kayamanan ang isang demonyo. At itinaboy ko ang tunay kong nakababatang kapatid. Ako ang sumira sa pamilya Su. Kasalanan ko. Dapat akong mamatay. Lingling. Anak ko. Nagsisisi na si nanay. Bumalik ka at dalawin mo si nanay. Pwede ba? Binibining Suling. Salamat sa inyong pagiging walang pag-imbot. At sa pagbawi ng libu-libong pambansang kayamanan. Na walang kapalit niyong ibinigay sa estado. Hindi lamang kayo alamat sa mundo ng mga antigong bagay. Bayani rin kayo ng ating bansa. May espiritu ang lahat ng bagay. Ang pambansang kayamanan ay pagmamayari ng bansa. At bahagi ng ating kasaysayan. Hindi sila dapat maging biktima ng pansariling kasakiman. Ginawa ko lamang ang dapat gawin ng isang mamamayang Chino. Binibining Su. Iniligtas ninyo ang pambansang kayamanan. At iniligtas ninyo ang lahat. Pero hindi ninyo alam. Mula pa noong una kitang makilala. Iniligtas mo na ako. Suling. Naipasa mo na sa estado ang pambansang kayamanan. Handa ka bang isuko ang sarili mo sa akin? Ginoong Ho, napakataas ng halaga ko. Sigurado ka bang kaya mo akong buhayin? Pati ang buong Hu Group. Kasama pati ang buhay kong si Hu Tingchen. CJ, tinatanggap ko. Napakaganda. Aking mabuting apo. Sa wakas, nakahanap ka rin ng taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang mga walang utang na loob sa pamilya Su. Hayaan mo silang magdusa sa sarili nilang kagagawan. Itinakwil ako ng isang marangal na pamilya. At ginapos ng pagkukunwaring pagmamahal. Pero sisirain ko ang lahat ng pagkukunwang ito. Taglay ang aking pambihirang kapangyarihan. Binaligtad ko ang takbo ng kapalaran. Dahil ang buhay ni Suling ay ako lamang ang may karapatang magpasya.